Walang hiya ka isang hamak na magnanakaw. Ang boses ni Don Mateo ay parang kulog na nagpatigil sa tawanan at musika sa loob ng ballroom ng mansion sa Valle Verde. Sa harap ng mga pinakamayamang pamilya sa Maynila, ang daliri ng kanyang ama ay nakaturo sa mukha ni Mercedes puno ng puot at pandidiri. Dad, ano pong sinasabi niyo? Hindi ko maintindihan nangangatalang boses ni Mercedes. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang makapal na folder. Ito ang financial report na pinagpuyatan niya ng 48 oras nang walang tulog. Ito ang dokumentong magliligtas sa kumpanya mula sa pagkalugi ang kanyang sakripisyo para sa pamilyang itinuring niyang mundo. Ngunit hindi ang folder na iyon ang tinitingnan ng mga tao, kundi ang mga pulis na nasa likod ni Don Mateo at ang mga peking bank statements na ikinalat ni Doña Isabel sa ibabaw ng lamesa. Wag mo na kaming lokohin, Mercedes, you embezzled 50 million pesos. Mula sa charity fund ni Lolo Sigaw ni Isabel ang kanyang madrasta. Habang may bahid ng mapait na tagumpay sa kanyang mga mata. Ginamit mo ang posisyon mo bilang CFO para ubusin ang kaban ng pamilya. Nanigas ang buong katawan ni Mercedes. Tumingin siya kay Ignacio, ang kanyang asawa, umaasang may makikita siyang suporta sa mga mata nito. Ngunit malamig na umiwas ng tingin si Ignacio. I'm sorry, Mercedes. I can't protect the criminal. Kahit asawa kita, kailangang manaig ang batas, mahinang sabi ni Ignacio, ngunit bawat salita ay parang lasong dahan-dahang pumapatay sa puso ni Mercedes. Isang malakas na sampal ang nagpalingon sa kanyang ulo. Hindi sapat ang sakit ng pisngi kumpara sa hapdi ng katotohanang ang sariling ama ang gumawa nito. Nadama ni Mercedes ang pag-init ng kanyang muka, ang panlalabo ng paningin dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ang folder na hawak niya, ang lahat ng kanyang pagod, ay nalaglag sa sahig at nayurakan ng sapatos ni Don Mateo. Simula sa araw na ito, tinatanggalan na kita ng karapatan sa pamilyang ito. You are no longer a Valle Verde Mading, sabi ni Don Mateo. Lumapit ito at pilit na hinablot ang singsing sa kanyang daliri, ang wedding ring na simbolo ng kanyang katapatan. Umalis ka sa pamamahay ko bago pa kita ipakaladkad sa mga pulis. At tandaan mo ito, kahit saang impyerno ka pumunta, bitbit mo ang kahihiyang ibinigay mo sa amin. Walang ingay na lumabas sa bibig ni Mercedes. Ang kanyang lalamunan ay parang barado ng tuyong buhangin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin sa mga taong dati ay yumuyukod sa kanya, ngunit ngayon ay puno ng pangungutya ang mga titig. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang humahakbang siya palabas ng mansyon. Walang dala kundi ang suot na puting cocktail dress, na punit na ang laylayan, at ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Sa bawat hakbang tila humahaba ang distansya sa pagitan ng kanyang dating buhay at ng dilim na naghihintay sa kanya. Pagbukas ng malaking pinto ng mansyon, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang malamig na tubig ay humalo sa kanyang mga luha, ngunit hindi nito kayang hugasan ang dumi na ipinataw sa kanyang pangalan. Tumayo siya sa gitna ng andiyan basang-basa habang ang gate ng Valle Verde ay dahan-dahang nagsasara, ang huling tunog ng pagkakakulong sa kanya sa labas ng mundong dati niyang pinagsilbihan. Ano enga ba ang halaga ng katapatan kung ang mga taong pinoprotektahan mo ang siya ring kakatay sa iyong pagkatao? Hanggang saan abot ang isang anak na wala ng ama, isang asawa na wala ng katuwang, at isang babaeng wala nang natitira kundi ang kanyang wasak na dangal. Bawat patak ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Mercedes habang naglalakad siya sa kahabaan ng kalsada. Ang kanyang puting gown na kanina lang ay simbolo ng karangyaan, ngayon ay mabigat na at kulukulay putik na kadikit sa kanyang nanginginig na katawan. Wala siyang sapin sa paa. Ang malalambot niyang talampakan na sanay sa mamahaling carpet ay sugatan na sa bawat pagkiskis, sa magaspang na aspalto at mga basag na bubog sa gilid ng daan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya lang ay kailangan niyang lumayo, malayo sa Valle Verde, malayo sa amang itinuring siyang basura, malayo sa asawang ipinagpalit ang kanilang sumpaan para sa sariling kaligtasan. Napadpad siya sa masikip at madilim na eskinita ng Tondo. Dito ang amoy ng nabulok na basura at maalat na tubig dagat ay nanunuot sa kanyang ilong, isang malupit na paalala na wala na siya sa mundong kinalakihan niya. Ang ingay ng mga lasing sa kanto at ang iyak ng mga sanggol sa loob ng mga barong-barong ay tila isang nakakatulig na koro ng kahirapan. Hoy miss, ayos ka lang ba? Isang boses ng lalaki ang narinig niya mula sa dilim puno ng malisya. Hindi sumagot si Mercedes. Pinilit niyang bilisan ang lakad kahit na ang kanyang paningin
ay nagsisimula ng magdilim. Ang gutom at pagod ay unti-unti nang nananaig. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at bago pa man niya namalayan ang kanyang muka ay sumubsob na sa malamig at maruming semento. Diyos ko, iha, isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Gising, iha, anong nangyari sa iyo? Idinilat ni Mercedes ang kanyang mga mata ng bahagya. Isang matandang babae na may puting buhok at mukhang pagod, pero may mabubuting mata ang nakayuko sa kanya. Ay, ito si Nanay Belen. Amoy uling at bawang ang matanda, isang amoy na sa sandaling iyon ay tila pinakamabangong pabango para kay Mercedes dahil dala nito ang pag-asa. Dinala siya ni Nanay Belen sa loob ng isang maliit na karinderya. Pinaupo siya sa isang mabuway na bangko at binalot ng isang lumang kumot. Inabutan siya ng matanda ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Kain ka muna. Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito, mahinang sabi ni Nanay Belen habang hinahaplos ang kanyang likod. Salamat po. Pero wala po akong maibabayad sa inyo, bulong ni Mercedes, ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa panginginig. Saka na natin isipin yan. Ang mahalaga, buhay ka, sagot ng matanda. Dahan-dahang sumubo si Mercedes. Ang init ng lugaw ay tila nagbigay ng kaunting buhay sa kanyang naninigas na mga kalamnan. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay, marumi, puno ng kalos, at wala na ang kislap ng brilyante. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng katahimikan. Isang katahimikan na nagsasabing wala na siyang kailangang protektahan, kundi ang sarili niya. Ngunit ang katahimikang yon ay agad na bumasag nang bumukas ang isang maliit at maingay na telebisyon sa sulok ng karinderya. Breaking news mula sa Valverde, saad ang reporter sa TV. Matapos ang iskandalong kinasangkutan ng panganay na anak ni Don Mateo Valverde, na si Mercedes, inanunsyo na ng pamilya ang pagpapatibay ng relasyon sa pagitan ng kumpanya at ng pamilya ni Ignacio. Sa darating na buwan, nakatakda ang pagpapakasal ni Ignacio sa nakababatang kapatid ni Mercedes na si Sofia. Nabitawan ni Mercedes ang kanyang kutsara. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng muling pagkadurog ng kanyang mundo. Sa screen ng TV, nakita niya si Ignacio na nakangiti nakaakbay kay Sofia, na tila ba hindi kailanman naging asawa ni Mercedes. Ang saya sa kanilang mga mukha ay isang malupit na insulto sa kanyang pagdurusa. Ignacio, ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi puno ng pait na higit pa sa apdo. Tiningnan ni Nanay Belen ang television pagkatapos ay tumingin siya kay Mercedes nang may malalim na awa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na luha ang lumabas sa mga mata ni Mercedes. Ang kanyang mga kamao ay unti-unting nagigting sa ilalim ng kumot. Ang sakit ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig at matalim na determination. Kung akala nila ay tapos na ang lahat, dahil itinapon nila siya sa putikan, nagkakamali sila. Hindi nila alam na sa putikan din nabubuhay ang pinakamatibay na ugat. Ang mga kamay ni Mercedes na dati ay tanging mga mamahaling ballpen at keyboard lamang ang hinahawakan ngayon, ay nakalubog sa isang plangga ng puno ng malapot na sabon at maruming tubig. Ang bawat pagkuskus niya sa mga seput-seput na plato at baso ay nag-iiwan ng mahapding marka sa kanyang mga daliri na unti-unti nang namamaga, ngunit hindi siya tumitigil. Ang bawat plato ay tila isang bahagi ng kanyang nakaraan na kailangan niyang linisin, isang dumi na hindi niya hinayaang kumapit sa kanyang kaluluwa. Iha, magpahinga ka muna. Kanina ka pa dyan sa likod ng karinderya, tawag ni Nanay Belen habang nagpupunas ng lamesa. Baka magkasakit ka niyan. Ayos lang po ako, Nanay Belen. Mas mabuti nang abala ang mga kamay ko kaysa ang isip ko, sagot ni Mercedes, pilit ang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit sa loob-loob niya, may isang boses na hindi tumitigil sa pagbulong. Isang boses na nagpapaalala sa kanya na may kailangan siyang balikan. Nang sumapit ang dapit hapon matapos ang kanyang trabaho, nagpaalam si Mercedes kay Nanay Belen. Hindi siya nagpunta sa mall o sa mga lugar na dati niyang pinupuntahan. Sa halip, tinahak niya ang daan patungo sa isang lumang bahay sa gilid ng Stan Ana. Ang bahay na kinalakihan ng kanyang ina na si Teresa bago ito pakasalan ni Don Mateo. Ang bahay na ito ay matagal nang pinabayaan, isang kalansay ng kahoy at bato sa gitna ng mga modernong gusali. Ang bakod ay puno na ng gumamela at baging at ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa kanya nang buksan niya ang pinto. Bawat hakbang ni Mercedes sa sahig na gawa sa Nara ay lumilikha ng isang malungkot na ingay, tila mga hinaing ng mga alaala. Tanda niya ang sinabi ng kanyang ina, bago ito bawian ng buhay, sa ilalim ng iyong mga paa, Mercedes, doon nakatago ang katotohanan. Pumunta siya sa silid na dating tinutuluyan ni Teresa. Lumuhod siya sa sahig at kinapa ang isang bahagi ng kahoy
na tila may bahagyang puwang. Gamit ang isang lumang kutsilyo na nakuha niya sa kusina, pilit niyang binungkal ang board. Ang pawis ay tumatulo sa kanyang noo, humahalo sa alikabok sa kanyang muka. Sa wakas, matapos ang ilang minuto ng pagpupumiglas, naangat niya ang board. Sa ilalim nito nakatago ang isang kalawang na bowl na gawa sa lata. Ang kulay nito ay halos tanso na dahil sa kalumaan at ang kandado ay mahigpit na nakakapit. Kinuha ni Mercedes ang isang bato at buong puwersang pinalo ang kandado. Ang tunog ng pagkabali ng metal ay narinig sa buong tahimik na silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Ang amoy ng lumang papel at gamot sa gamo-gamo ay sumabog sa hangin. Sa loob may mga nakatuping dokumento, isang lumang kwintas, at isang tumpok ng mga liham na nakatali ng isang kupas na ribbon. Kinuha niya ang isa sa mga liham. Ang sulat kamay ay pamilyar, ito ang sulat ng kanyang ina. Nanginig ang mga kamay ni Mercedes habang binabasa ang mga unang pangungusap. Ang mga salita ay tila mga latay na tumatama sa kanyang puso. Ang liham ay hindi para sa kanya kundi isang draft ng sulat na hindi kailanman naipadala. Mateo, alam ko na ang katotohanan, basa ni Mercedes sa mahinang tinig. Alam ko kung paano mo nakuha ang mga lupain ni Papa. Alam ko ang ginawa mo sa kanya bago siya mamatay. Hindi ko kayang mabuhay sa tabi ng isang mamamatay tao. Nanigas ang buong mundo ni Mercedes. Ang kanyang hininga ay tila naputol sa kanyang lalamunan. Ang amang akala niya ay malupit lamang ay lumabas na isang halimaw sa mga pahina ng liham na ito. Ang baul na hawak niya ay hindi lamang naglalaman ng mga papel. Naglalaman ito ng ebidensya ng isang krimen na matagal nang ibinaon sa limot. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana. Tila ba ang kaluluwa ni Teresa ay naroon at binubulungan siya. Ngayon alam na ni Mercedes kung bakit siya kailangang itapon ni Don Mateo. Hindi lamang ito dahil sa pagliligtas sa kanyang na si Sofia o dahil sa pera. Itinapon siya dahil siya ang tanging banta na maaaring makatuklas sa madilim na lihim ng pamilya Valverde. Tiningnan ni Mercedes ang kalawang na bowl at pagkatapos ay tumingin siya sa sarili sa isang lumang salamin sa dingding. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang CFO ng Valverde. Siya na ngayon ang tagapag-ingat Jisang nakamamatay na katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkatuklas, hindi niya napansin ang isang anino na nakatayo sa labas ng pintuan ng bahay, pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Huwag kang matakot, Mercedes. Nandito ako para iligtas ka. Ang boses ni Ignacio ay kasing tamis ng pulot. Ngunit para kay Mercedes, ito ay tila tunog ng isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa tuyong damo. Nakatayo ang kanyang dating asawa sa bukana ng karinderiya ni Nanay Belen, suot ang isang mamahaling suit na kulay abo, na tila isang malaking insulto sa paligid na puno ng alikabok at amoy ng kaning baboy. Ang kanyang pabango na amoy sandalwood ay pilit na nakikipaglaban sa masangsang na alingasaw ng tondo. Niyakap ni Mercedes ang kalawang na bowl sa kanyang dibdib, ang mga kuko niya ay bumaon sa lumang lata hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Anong ginagawa mo rito, Ignacio? Paano mo ako nahanap? Hindi mahalaga kung paano. Ang mahalaga ay ang kaligtasan mo. Hakbang ni Ignacio pabalik, ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa baul na hawak ni Mercedes. May isang mabilis na kislap ng kasakiman ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng huwad na pag-aalala. Alam kong hindi mo magagawa ang ibinibintang nila. Pero Mercedes, babe, kailangan mong ibigay sa akin ang mga dokumentong yan. Ang dad mo, galit na galit siya. Nagpapadala na siya ng mga tao para hanapin ka. Mas ligtas kung ako ang hahawak niyan. Ay isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Mercedes. Ang bawat salita ni Ignacio ay tila isang maraming basahan na pilit na isinusunggalgal sa kanyang muka. Naalala niya ang gabi ng piging, ang malamig na pagtalikod nito, ang pagpayag nitong hubarin ang kanyang singsing, at ang balita ng pagpapakasal nito kay Sofia. Ligtas sa piling mo, ang boses ni Mercedes ay gumaralgal, puno ng puot. Ang kapal din naman ng mukha mong pumunta rito at magpanggap na nag-aalala ka. Kasal niyo na ni Sofia sa susunod na buwan. 'Di ba? Bakit hindi ka na lang mag-focus sa bago mong biktima? Dahan-dahang nagbago ang anyo ni Ignacio. Ang mapagkunwaring lambot sa kanyang mukha ay natunaw, pinalitan ng isang matigas at madilim na ekspresyon. Ang kanyang panga ay nagigting at ang kanyang mga mata ay nanliit. Huwag kang magmatigas, Mercedes. You're living in a dump. Wala kang pera, wala kang connection, at ngayon, criminal ka pa sa mata ng lahat. You think that old tin box can save you? It's just garbage, just like this place.
Agad na lumapit si Ignacio at hinablot ang braso ni Mercedes. Ang higpit ng kanyang pagkakahawak ay nag-iwan ng mapuputing marka sa balat ng babae. Ibigay mo sa akin ang baul, Mercedes. Huwag mo nang hintayin na masaktan kita. Sa gitna ng tension, isang maliit na anino ang biglang sumulpot mula sa ilalim ng lamesa. Si Biboy, ang batang yagit na laging pinapakain ni Nanay Belen, ay mabilis na kumuha ng isang basong puno ng mainit na kape at ibinuhos ito sa makintab na sapatos ni Ignacio. Ang gulat ni Ignacio ay nagbigay ng pagkakataon kay Mercedes. Buong lakas niyang itinulak ang lalaki dahilan upang mawalan ito ng balanse at mapaupo sa maputik na sahig ng karinderiya. Ang kanyang mamahaling suit ay agad na nabahiran ng itim na dumi at sarsa ng ulam. Takbo, Ate Mercedes. Takbo, sigaw ni Biboy habang pinupulot ang isang bato para takutin ang lalaki. Hindi na lumingon si Mercedes. Mabilis siyang tumakbo palabas, yakap ang baul na tila ba ito ang kanyang sariling hininga. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga at ang bawat bagsak ng kanyang mga paa sa basang lupa ay tila isang karera laban sa kamatayan. Naririnig niya ang mga mura ni Ignacio sa kanyang likuran, ngunit mas malakas ang tibok ng kanyang puso na sumisigaw ng kalayaan. Nang makarating siya sa isang madilim na bahagi ng railes ng tren, huminto siya para huminga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Tiningnan niya ang baul. Ngayon ay sigurado na siya. Kung ganito na lamang kadesperado si Ignacio na makuha ito, ibig sabihin ay hawak niya ang mitsa na magpapasabog sa buong kaharian ng mga Valverde. Ngunit hanggang kailan siya makakatakbo? Sa isang mundong pinatatakbo ng pera ni Don Mateo, mayroon pa bang lugar na sapat ang dilim para pagtaguan ang isang katotohanang nagbabaga? Afuar. Hindi ako nahulog, Mercedes, itinulak ako. Ang imagasalitang ito na nakasulat sa mabilis at nanginginig na sulat kamay ng kanyang ina ay tila isang malakas na pasabog na nagpayanig sa buong mundo ni Mercedes. Nakaupo siya sa isang sulok ng maliit na silid sa itaas ng karinderiya ni Nanay Belen. Ang tanging liwanag ay ang maliit at kumukurap-kurap na apoy ng isang kandila. Ang bawat titik sa lumang diary ni Teresa ay tila nabubuhay at nagiging mga piping saksi sa isang krimeng matagal nang nabaon sa limot. Ang huling alaala ni Mercedes sa kanyang ina ay isang gabing maulan, katulad ng gabing ito. Ang balita noon ay nadulas si Teresa sa balkonahe ng kanilang mansion dahil sa madulas na sahig. Isang trahedya, sabi ng mga pulis. Isang aksidente, sabi ni Don Mateo. Ngunit sa mga pahinang ito ang katotohanan ay may ibang muka, isang mukhang puno ng takot at pagtataksil. Nakita ko sila ni Isabel sa opisina ni Mateo pagpapatuloy ng sulat. Pinaplano nila kung paano kukunin ang shares ni Papa. Nang makita nila ako, alam kong hindi na ako ligtas. Mercedes, anak, kung sakaling may mangyari sa akin, huwag kang magtitiwala sa iyong ama. Ang kanyang pagmamahal ay may presyo, at ang presyong iyon ay ang aking buhay. Naramdaman ni Mercedes ang unti-unting pagpiga sa kanyang puso. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, tila ba ang hangin sa silid ay biglang naubos. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang hinahaplos ang tuyong bakas ng luha sa papel. Isang luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang ina. 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya kung paano pumasok si Isabel sa kanilang buhay ilang buwan lamang matapos ilibing si Teresa. Kung paano ito naging mabuting ina-inahan habang unti-unting binubura ang bawat alaala ng kanyang tunay na ina sa loob ng mansyon. Ang lahat ng iyon, ang mga ngiti, ang mga yakap, ang mga payo, ay isa palang mahaba at madugong palabas. Isang lumang litrato ang nalaglag mula sa pagkakasingit sa mga pahina. Ito ay isang Polaroid na kuha sa gabi ng insidente. Malabo ang kuha, ngunit malinaw na makikita sa background malapit sa railings ng balkonahe ang isang piraso ng tela na naipit sa bakal. Isang tela na may kulay at pattern na tanging si Isabel lamang ang nagsusuot noon. At sa anino nakatayo ang isang lalaki na ang tindig ay hindi mapagkakamalan, ang kanyang ama, si Don Mateo. Hindi lamang pala basta nanood ang kanyang ama. Naging kasabwat ito sa pagtakip sa katotohanan upang Napahilig si Mercedes sa malamig na dingding. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang sakit na naramdaman niya noong gabi ng piging ay wala pa sa kalingkingan ng puot na nararamdaman niya ngayon. Ang puot na ito ay hindi na basta galit. Ito ay naging isang malamig at matalim na pangako ng paghihiganti. Pinatay niyo ang nanay ko, bulong ni Mercedes sa kadiliman. Ang kanyang boses ay malamig pa sa bangkay.
At pagkatapos itinapon niyo ako na parang basura. Pero hindi niyo alam ang basurang itinapon niyo ang siyang susunog sa buong kaharian niyo. Isang malakas na hangin ang pumasok mula sa siwang ng bintana, dahilan upang mamatay ang apoy ng kandila. Sa gitna ng ganap na kadiliman, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Mercedes at ang ingay ng ulan sa bubong na tila ba isang koro ng mga kaluluwang humihingi ng hustisya. Ngunit sa katahimikang yon narinig niya ang marahang paglangit-ngit ng sahig sa labas ng kanyang pinto. May ibang tao sa loob ng bahay. Isang anino ang dahan-dahang humarang sa liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto. Sino ang nandoon at gaano kalayo ang handang gawin ng mga Valverde para manatiling lihim ang kanilang madilim na kahapon? Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbigay ng anino sa isang lalaking matangkad at may seryosong mukha. Hindi ito ang mga tauhan ni Don Mateo. Ito ay si Attorney Lucas, ang abogadong madalas kumain sa karinderya ni Nanay Belen at kilala sa pagtatanggol sa mga mahihirap sa tondo. Pasensya na, Mercedes. Nakita kong bukas ang pinto at mukhang may problema sa kuryente, mahinang sabi ni Lucas. Napansin niya ang nanginginig na mga kamay ng babae at ang mga lumang papel na nakakalat sa sahig. Ayos ka lang ba? Hindi agad nakapagsalita si Mercedes. Mabilis niyang tinakpan ang diary ng kanyang ina, ngunit huli na, nakita na ni Lucas ang seryosong anyo ng kanyang muka. Sa halip na matakot, naramdaman ni Mercedes ang isang kakaibang uri ng kapanatagan sa presensya ng lalaki. May kung ano sa boses ni Lucas na tila isang anchor sa gitna ng malakas na bagyo. Ating Lucas, may mga bagay na hindi kayang ayusin ng kuryente, sagot ni Mercedes. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Sa mga sumunod na araw, sa tulong ni Lucas at ng isang lumang laptop na ipinahiram ni Mang Totoy, isang dating IT specialist ng Valverde, na tinanggal din ng walang sapat na dahilan, nagsimula ang tahimik na pakikipagdigma ni Mercedes. Ang kanyang mga daliri, na may mga sugat pa mula sa paghuhugas ng pinggan, ay mabilis na sumasayaw sa keyboard. Ang bawat pindot niya sa mga letra ay tila isang bala na itinatama niya sa puso ng kumpanyang nagtaksil sa kanya. Hindi lamang siya basta nagtatago, siya ay nagmamasid. Gamit ang kanyang kaalaman bilang dating CFO, pinasok ni Mercedes ang backdoor system, accounting server ng pamilya Valverde. Doon sa ilalim ng mga komplikadong code at digital na pader, nakita niya ang mga bakas na hindi kayang burahin ng kahit anong audit. Tingnan mo ito, Lucas, turo ni Mercedes sa screen ng laptop habang nasa loob sila ng maliit na opisina ng abogado. Ang mga pondo para sa charity fund ni Lolo ay hindi napunta sa mga biktima ng bagyo. Inilipat ito sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Isabel, 2 taon na ang nakalilipas. Ang ibinibintang nilang tamo sa akin, matagal na nilang ginagawa. Ibig sabihin, ginamit ka lang nilang scapegoat para pagtakpan ang sarili nilang nakaw, dagdag ni Lucas. Ang kanyang panga ay nagigting sa galit. Mercedes, sapat na ito para mabulok sila sa kulungan. Hindi pa sapat, Lucas, malamig na sagot ni Mercedes. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen reflection ng asul na liwanag na tila apoy sa kanyang balintataw. Gusto kong makita silang bumagsak ng paunti-unti. Gusto kong maramdaman nila ang takot na naramdaman ko nung gabi na itinapon nila ako sa ulan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng marangyang opisina ng Valverde Corporation, abala si Don Mateo sa pag-aayos ng kanyang mga papeles para sa susunod na merger. Ang lahat ay tila maayos, ang lahat ay tila nasa ilalim ng kanyang control. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tumunog ang kanyang computer, hudyat ng isang bagong email. Ang subject line ay walang laman, ngunit ang nilalaman ay sapat na para patigilin ang tibok ng puso ng matanda. Alam ko kung nasaan ang mga nawawalang milyon. Alam ko rin kung ano ang nangyari sa balkonahe 10 taon na ang nakalilipas. Maghanda ka, Mateo. Ang paniningil ay nagsisimula na. Nabitiwan ni Don Mateo ang kanyang baso ng alak at ang tunog ng pagkakabasag nito sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang kapayapaan. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sino ang nagpadala nito? Ang akala niyang basurang itinapon na niya ay tila nagiging isang multo na bumabalik para bawiin ang lahat. Sa labas ng maliit na opisina ni Attorney Lucas, ang langit ay tila isang telon ng abuhing ulap na nagbabadyang magpakawala ng panibagong buhos ng ulan. Sa loob, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lumang lampara na nagbibigay ng mainit na kislap sa mga pagod na mukha ni na Mercedes at Lucas. Kain muna tayo, Mercedes.
Kanina ka pa nakatitig sa mga numero na yan, mahinang sabi ni Lucas, habang inilalapag ang isang supot ng mainit na pandesal sa ibabaw ng mga papeles. Kinuha niya ang isang piraso at hinati ito pagkatapos ay inabot ang kalahati sa babae. Tinanggap ni Mercedes ang tinapay. Ang init nito sa kanyang palad ay tila isang maliit na himala sa gitna ng malamig na gabi. Salamat, Lucas. Pasensya na kung naaabala kita ng husto. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito. Gumiti si Lucas, isang ngiting hindi mo makikita sa mga boardroom ng Makati, isang ngiting payak at totoo. Hindi mo kailangang magbayad. Noong bata ako, ang tatay ko ay isang hamak na magsasaka na inagawan ng lupa ng isang malaking korporasyon. Wala kaming pambayad sa abogado, kaya nawala sa amin ang lahat. Doon ko ipinangako sa sarili ko na magiging boses ako ng mga taong gustong patahimikin ng pera. Tiningnan ni Mercedes si Lucas. Sa mga mata ng lalaki, nakita niya ang isang uri ng katapusan na hindi kailanman naibigay sa kanya ni Ignacio. Kay Ignacio ang lahat ay may kapalit. Kay Lucas ang lahat ay dahil sa prinsipyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Mercedes na hindi siya nag-iisa sa kanyang pakikipaglaban. Biglang bumuhos ang ulan, ang tunog ng bawat patak sa bubong na yari sa yero ay tila isang mabilis na martilyo. Isang malakas na hangin ang umihip dahilan upang pumasok ang ilang ambon sa siwang ng bintana. Mabilis na tumayo si Lucas para isara ito, ngunit sa pagmamadali niya nadulas ang kanyang kamay at muntik na siyang mawalan ng balanse. Agad siyang naalalayan ni Mercedes. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo, ang malambot, ngunit sugatang kamay ng babae at ang magaspang at mainit na palad ng abogado. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay lan ay naging malabong bulong na lamang sa background. Ramdam ni Mercedes ang bilis ng tibok ng kanyang sariling puso, isang kaba na hindi dahil sa takot, kundi sa isang damdaming matagal na niyang ibinaon. Mercedes, bulong ni Lucas, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ng babae. Hindi niya binitawan ang kamay nito. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak, tila ba sinasabing handa siyang maging sandigan nito hanggang sa matapos ang unos. Ngunit ang maromantikong sandaling iyon ay biglang nabasag ng isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng opisina. Ang tunog ng makina nito ay tila isang malupit na paalala ng mundong iniwan ni Mercedes. Mula sa loob ng sasakyan, bumaba si Ignacio, hawak ang isang itim na payong. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at selos habang nakatingin sa dalawang tao sa loob ng bintana. Binuksan ni Ignacio ang pinto nang walang katok, ang hangin at ulan ay sumama sa kanyang pagpasok. So dito ka na pala nakatira sa putikan, Mercedes. At kasama ang isang abogadong pulubi? Binitawan ni Mercedes ang kamay ni Lucas at tumayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Anong kailangan mo, Ignacio? Akala ko ba abala ka sa pagpaplano ng kasal niyo ni Sofia? Hindi ko hahayaan na ipahiya mo ako. Mercedes, sigaw ni Ignacio, ang kanyang mga mata ay naglalayag sa pagitan ni Mercedes at Lucas. Asawa pa rin kita sa papel at hindi ako papayag na makita kang nakikipaglampungan sa kung sino-sinong lalaki dito sa Tondo. Wala ka nang pakialam sa buhay ko, Ignacio. Ang tanging papel na mahalaga sa atin ay ang annulment papers na pipirmahan mo balang araw, malamig na sagot ni Mercedes. Lumapit si Ignacio, ang kanyang mukha ay pulat-pula sa galit. Ngunit bago pa man siya makalapit kay Mercedes, humarang na si Lucas. Ang tindig ng abogado ay tila isang pader na hindi kayang tibagin. Umalis ka na, Mr. Sandoval. Hindi ka welcome dito, seryosong sabi ni Lucas. Tiningnan ni Ignacio si Lucas ng may pandidiri. Pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin kay Mercedes. Huwag kang kampante, Mercedes. Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo. At ikaw, attorney? Siguraduhin mong kaya mong protektahan ang sarili mo dahil sisiguraduhin kong mawawalan ka ng lisensya bago matapos ang linggong ito. Ang banta ni Ignacio ay naiwan sa hangin habang mabilis siyang lumabas at pinaharurot ang kanyang sasakyan, nag-iiwan ng talsik ng putik sa pintuan ng opisina. Naiwang nakatayo sina Mercedes at Lucas, ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa sa ulan sa labas. Sunugin niyo ang lahat. Siguraduhin niyo na walang matitira kahit isang pirasong papel, kahit isang hibla ng alaala ng babaeng iyan. Ang yutos ni Doña Isabel ay malamig pa sa yelo. Habang nakatayo siya sa loob ng kanyang air-conditioned na silid, pinagmamasdan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Para sa kanya, si Mercedes ay isang peste na kailangang bombahin ng lason hanggang sa mawala. Hindi sapat na itinapon na ito sa Tondo.
kailangang burahin ang anumang ebidensyang hawak nito bago pa maging huli ang lahat. Samantala sa tondo ang gabi ay tahimik at payapa. Nakaupo si Mercedes sa tabi ni Nanay Belen, tinutulungan ang matanda na magtupi ng mga nilabhang damit. Si B-Boy ay mahimbing nang natutulog sa isang maliit na banig sa sulok. May isang golden moment ng katahimikan. Isang sandali kung saan naramdaman ni Mercedes na kahit wala siyang pera, mayroon siyang pamilyang handang tumanggap sa kanya. Salamat po uli Nanay Belen, mahinang sabi ni Mercedes habang hinahaplos ang kamay ng matanda. Pangako ko po kapag natapos na ang lahat ng ito, hindi na kayo kailangang magpagod sa pagluluto araw-araw. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag. Isang malakas na amoy ng gasolina ang pumasok sa siwang ng mga dingding na tabla. Bago pa man makatayo si Mercedes, isang maliit na ninggas ng apoy ang dahan-dahang gumapang sa tuyong kahoy ng barong-barong. Ang dilaw at kahel na liwanag ay mabilis na lumaki, nilalamon ang mga kurtinang gawa sa sako at ang mga lumang gamit sa loob ng maliit na karinderya. Sunog-sunog ang sigaw ng mga kapitbahay ay narinig sa labas kasabay ng mabilis na pagtakbo ng mga tao at ang tunog ng mga balde ng tubig na isinasalin sa nagbabagang dingding. B-Boy, Nanay Belen, labas, sigaw ni Mercedes habang kinakaladkad ang matanda at ang bata palabas ng nasusunog na bahay. Ang usok ay naging makapal at maitim na nunuot sa kanyang baga at nagpapaiyak sa kanyang mga mata. Nang makalabas sila, biglang napatigil si Mercedes. Ang baul. Ang kalawang na baul ng kanyang ina ay naiwan sa ilalim ng kanyang higaan. Naroon ang lahat, ang mga liham, ang diary, ang tanging paraan para makuha niya ang hustisya. Mercedes, huwag mapangganib, sigaw ni Attorney Lucas na kararating lang, ngunit hindi siya pinakinggan ng babae. Bumalik si Mercedes sa loob ng nagbabagang bahay. Ang init ay tila nagpapatunaw sa kanyang balat. Narinig niya ang paglagutok ng mga kahoy na bumabagsak mula sa kisame. Gumapang siya sa sahig, tinatakpan ng kanyang ilong ng kanyang basang laylayan ng damit. Nakita niya ang baul sa gitna ng naglalagablab na apoy. Buong lakas niya itong hinablot, hindi inintindi ang hapdi ng mainit na metal na dumidikit sa kanyang palad. Sa huling sandali bago pa man bumagsak ang buong bubong, mabilis siyang nakalabas. Bumagsak siya sa putikan sa labas ng nasusunog na bahay, yakap-yakap ang baul, habang ang kanyang muka at braso ay punong-puno ng uling at bahagyang pasong balat. Pinanood ni Mercedes ang paglamon ng apoy sa tanging tahanang tumanggap sa kanya. Si Nanay Belen na umiyak. Habang yakap si B-Boy, pinagmamasdan ang kanilang munting kabuhayan na naging abo sa loob lamang ng ilang minuto. Sa malayo, nakita ni Mercedes ang isang itim na sasakyang dahan-dahang umaalis mula sa kanto, ang parehong sasakyang nakita niya sa mansyon ng mga Valverde. Dahan-dahang tumayo si Mercedes. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalabas ng luha. Sa halip, ito ay nagbabaga ng isang galit na mas matindi pa sa apoy na nasa harap niya. Ang hapdi ng kanyang mga palad ay tila naging gasolina na nagpaliyab sa kanyang determination. Akala niyo ba natatakot ako? Bulong ni Mercedes, ang kanyang boses ay malamig at puno ng paniningil. Akala niyo ba matitigil niyo ako sa ganitong paraan? Nagkakamali kayo. Mas masahol pa sa apoy ang ibabalik ko sa inyo. Susunugin ko ang bawat kasinungalingan niyo hanggang sa wala nang matira sa inyong kundi abo. Naramdaman ni Mercedes ang kamay ni Lucas. Sa kanyang balikat, isang tahimik na suporta sa gitna ng trahedya. Ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako sa nagliliyab na barong-barong. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa kanyang mana. Ito ay tungkol na sa bawat buhay na tinatangkang sirain ng mga Valverde. Ang amoy, enjabo at sunog na kahoy ay tila dumikit na sa balat at buhok ni Mercedes. Kahit anong gawin niyang paglilinis sa kanyang sarili, gamit ang malamig na tubig sa gripo ng pansamantalang matutuluyan nila, ang ala-ala ng naglalagablab na apoy ay hindi mawala sa kanyang balintataw. Nakaupo siya sa isang maliit na silya, yakap-yakap ang kalawang na baul, na tila ba ito ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Iha, kumain ka muna. Kanina ka pa tulala dyan, marahang sabi ni Nanay Belen. Ang matanda ay nakaupo sa tabi ni B-Boy na mahimbing nang natutulog matapos ang nakakapagod na gabi. Kahit nawalan ng kabuhayan ang mukha ni Nanay Belen ay bakas pa rin ng katatagan, isang katatagan na pilit na hinahanap ni Mercedes sa kanyang sarili. Nanay, bakit ganito sila? Bakit kailangang mandamay ng mga taong walang kinalaman? Tanong ni Mercedes, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Dahil ang mga taong may madidilim na lihim ay takot sa kahit anong liwanag, Mercedes. At ikaw ang liwanag na iyon, sagot ni Nanay Belen habang hinahaplos ang kamay ng babae.
Kinabukasan sa tulong ni Attorney Lucas tinahak ni na Mercedes ang daan patungo sa isang lumang opisina sa Binondo. Dito nakatira si Attorney Mendoza, ang matandang abogado at pinakamatalik na kaibigan ng kanyang yumaong lolo na si Don Severino. Ito ang wild card na binanggit sa isa sa mga liham ng kanyang ina, ang tanging tao na nakakaalam sa tunay na nilalaman ng huling testamento ng matandang Valverde. Ang opisina ni Atiwarlo Mendoza ay amoy lumang libro at tabako. Nang makita ng matanda si Mercedes, ang mga mata nito ay nagtubig. Kamukhang kamukha mo ang iyong ina, Mercedes. Matagal ko nang hinihintay ang pagdating mo. Alam kong darating ang araw na itatapon ka ni Mateo, dahil ganoon din ang ginawa niya sa akin. Inilabas ni Attorney Mendoza ang isang makapal na envelope na may selyo ng wax. Ang iyong lolo ay hindi bulag, Mercedes. Alam niya ang tunay na pagkatao ni Mateo. Kaya naman bago siya mamatay, gumawa siya ng isang kondisyon na nakatago sa ilalim ng mga legal na salita na hindi kayang intindihin ng iyong ama. Nang buksan ang testamento, tila tumigil ang paghinga ni Mercedes. Ang bawat salita ni Don Severino ay tila isang tinig mula sa hukay na nagbibigay ng katarungan. Ang lahat ng aking ari-arian, kabilang ang mansion sa Valverde at ang 30 milyong dolyar na estate, ay hindi kailanman mapupunta kay Mateo, basa ni Attorney Mendoza sa mahinang tinig. Ang lahat ng ito ay nakapangalan sa isang trust fund na maaari lamang buksan ng tunay na tagapagmana, ang panganay na anak ni Teresa, sa oras na mapatunayan niyang ang kumpanya ay pinapatakbo sa paraang labag sa batas. Nanlaki ang mga mata ni Mercedes. Ibig sabihin, ang lahat ng ito ay para sa akin, pero bakit ngayon lang ito lumabas? Dahil ang iyong lolo ay naglagay ng isang bitag, paliwanag ni Mendoza. Ang kasalukuyang hawak ni Mateo ay mga dummy deeds lamang. Akala niya ay sa kanya ang lahat, pero ang totoo, pinahiram lang ito sa kanya hanggat wala ka pang sapat na lakas para bawiin ito. At ang pinakaimportanteng bahagi, ang ebidensya ng pagpatay ni Mateo sa iyong lolo, ay nakalakip sa mismong mga dokumentong ito. Naramdaman ni Mercedes ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi lamang pera ang ibinigay sa kanya ng kanyang lolo, ibinigay sa kanya ang mitya na magpapasabog sa buong mundo ni Don Mateo. Ang 30 milyong dolyar ay hindi lamang kayamanan. Ito ay ang pondo para sa kanyang paniningil. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Mercedes. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan mong bumalik sa Valverde, Mercedes. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang tunay na may-ari ng lahat, sagot ni Mendoza. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang lalaking nakasuit ang pumasok, may hawak na baril, at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa baul na nasa ibabaw ng lamesa. Ibigay niyo sa akin ang testamentong yan, o sisiguraduhin kong hindi na kayo makakalabas ng buhay sa silid na ito. Ang boses ay pamilyar, ito ang boses ni Ignacio, ngunit ngayon ay wala na ang anumang bahid ng pagmamahal. Ito ay ang boses ng isang taong desperado at handang pumatay para sa pera. Tiningnan ni Mercedes si Ignacio at sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Sa halip, isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang itinago ang testamento sa kanyang likuran. Ibigay mo sa akin ang papel na iyan, Mercedes. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang sigaw ni Ignacio ay bumasag sa katahimikan ng lumang opisina ni Attorney Mendoza. Ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa sobrang desperasyon. Ang dulo ng sandata ay nakaturo sa dibdib ni Mercedes, ngunit ang babae ay nanatiling nakatayo, nang tuwid ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Bakit, Ignacio, natatakot ka ba na kapag nakuha ko ang mana ko mawawala ang lahat ng pinaghirapan mong nakawin? Ang boses ni Mercedes ay kasing lamig ng asero. O baka naman natatakot ka na malaman ni Sofia na ginamit mo lang siya para mapalapit sa pera ng mga Valverde? Tumahimik ka, akmang lalapit si Ignacio nang biglang humarang si Attorney Lucas sa harap ni Mercedes. Sige, barilin mo kami, Ignacio, hamon ni Lucas. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit puno ng autoridad. Barilin mo ang isang kilalang abogado at ang tunay na tagapagmana ng kumpanyang gusto mong makuha. Sigurado akong bago pa man matiyo ang dugo namin sa sahig na ito, nasa labas na ang mga pulis at hinding-hindi mo na makikita ang kahit isang sentimo ng kayamanan ni Don Severino. Ang pag-alinlangan ay gumuhit sa mukha ni Ignacio. Sa labas, narinig ang malakas na tunog ng sirena ng barangay patrol na nagpapatrolya sa Binondo. Ang tunog ng mga yabag ng mga tao sa labas ay tila naging hudyat ng kanyang pagkatalo sa sandaling iyon.
Mabilis na ibinaba ni Ignacio ang baril at mabilis na lumabas ng opisina, ngunit bago siya tuluyang umalis lumingon siya kay Mercedes. Hindi pa tayo tapos, Mercedes. Hinding-hindi mo mababawi ang kumpanya, ang banta niya ay naiwan sa hangin. Lumipas ang ilang linggo. Sa isang maliit at lihim na apartment na ibinigay ni Attorney Mendoza nagsimula ang transformation ni Mercedes. Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan, hindi na siya ang tagahugas ng pinggan sa tondo. Sa tulong ng mga pondong lihim na inilaan ng kanyang lolo, para sa ganitong pagkakataon, muling binuo ni Mercedes ang kanyang sarili. Sa huling gabi niya sa tondo binalikan niya sina Nanay Belen at B-Boy. Ang karinderya ay nagsisisimula ng itayo muli sa tulong ni Lucas. Isang golden moment ang namagitan sa kanila, isang yakap na puno ng pasasalamat. Babalik ako, Nanay Belen. At sa pagbabalik ko sisiguraduhin kong wala nang mananakit sa inyo, pangako ni Mercedes habang hinahaplos ang pisngi ng bata. Kinabukasan sa loob ng marangyang boardroom ng Valle Verde Corporation, abala si Don Mateo sa pagpirma ng mga dokumento para sa pagsasanib ng kanilang kumpanya sa pamilya Sandoval. Naroon si Isabel, suot ang kanyang pinakamahal na alahas, at si Sofia na nakasuot ng isang mamahaling dress, handa ng magdiwang. Sa wakas, Mateo, ang lahat ng paghihirap natin ay magbubunga na masayang, sabi ni Isabel habang hinahawakan ang balikat ng kanyang asawa. Ngayong wala na si Mercedes, wala na ring banta sa atin, dagdag ni Mateo habang inilalapat ang kanyang ballpen sa papel. Ngunit bago pa man madikit ang tinta sa dokumento, ang malaking pinto ng boardroom ay biglang bumukas ng malakas. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa dingding ay nagpatahimik sa lahat. Pumasok ang isang babae na tila nanggaling sa isang panaginip. Suot niya ang isang immaculate na puting gown na hapit sa kanyang katawan, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang awtoridad na hindi matatawaran. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Nabitawan ni Don Mateo ang kanyang ballpen. Ang mukha ni Isabel ay biglang nawala ng kulay habang si Sofia ay napanganga sa gulat. Mercedes ANG boses ni Mateo ay nanginginig, tila nakakita ng isang multo. Maling-mali kadad ang boses ni Mercedes ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng kapangyarihan. Hindi ako basta bumalik. Bumalik ako bilang ang nag-iisang may-ari ng bawat pader, bawat upuan at bawat sentimo ng kumpanyang ito. At ngayon, oras na para lumayas kayo sa upuan ko. Ang katahimikan sa boardroom ay mas mabigat pa sa anumang bagyong dumaan sa bansa. Si Mercedes ay hindi na ang biktima. Siya na ngayon ang nagdidikta ng tadhana ng mga taong nagtangka siyang sirain. Guards, ilabas ang babaeng ito. Bakit niyo pinapasok ang isang kriminal dito? Ang sigaw ni Don Mateo ay yumanig sa loob ng boardroom. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humampas sa lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang muka ay nagkulay ube sa galit, ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na. Ngunit ang dalawang security guard na nakatayo sa pinto ay hindi gumalaw. Sa halip yumukod sila ng bahagya kay Mercedes, isang pagkilala na para kay Mateo ay mas masahol pa sa isang sampal. Maupo ka, Dad. Baka at takihin ka sa puso. Hindi mo na makita ang katapusan ng palabas na ito, malamig na sabi ni Mercedes, habang dahan-dahang humahakbang patungo sa bakanteng upuan sa dulo ng lamesa. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila bawat tibok ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kapangyarihan ni Mateo. Anong karapatan mong magpunta rito? Singhal ni Isabel, ang kanyang boses ay mataas at ONG panginginig. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mamahaling Hermes bag na tila ba ito ay isang kalasag. You are a thief. Mercedes, isang hamak na CFO na nagnakaw sa amin. Wala kang lugar sa pamilyang ito. Tiningnan ni Mercedes si Isabel ng may matalim na ngiti. Sa pamilya siguro, pero sa kumpanyang ito, ako ang nagmamay-ari ng bawat hibla ng carpet na tinatapakan niyo ngayon. Ay tinaas ni Mercedes ang kanyang kamay at pumasok si Attorney Mendoza at Attorney Lucas, dala ang mga orihinal na dokumento na may selyo ng Korte Suprema at ng SEC. Ang tunog ng pagbagsak ng makapal na folder sa ibabaw ng lamesa ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ayon sa huling testamento ni Don Severino Valleverde, ang lahat ng shares ni Don Mateo ay nakapailalim lamang sa isang conditional trust. Paliwanag ni Attorney Mendoza sa mahinahong tinig ng ngunit puno ng awtoridad. At ang condition ay malinaw sa oras na mapatunayan ang pandaraya, mismanagement o anumang krimen laban sa corporation, ang lahat ng control ay automatikong malilipat sa panganay na anak ni Teresa, si Mercedes.
Kasununggalingan yan, peke ang mga papel na iyan. Sigaw ni Mateo pilit na inaabot ang mga dokumento pero mabilis itong iniiwas ni Lucas. Hindi lang ito tungkol sa manadad putol ni Mercedes ang kanyang boses, ay tila isang matalim na kutsilyo. Narito rin ang audit report na ginawa ko habang nagtatago ako sa tondo. Ang 50 milyong nanakaw sa charity fund, narito ang trail kung paano ito inilipat ni Isabel sa kanyang personal accounts. At ang higit na mahalaga, narito ang affidavit ng saksi sa aksidente ni Mama 10 taon na ang nakalilipas. Sa pagbanggit sa kanyang ina, ang katahimikan sa boardroom ay naging nakakasakal. Nakita ni Mercedes ang dahan-dahang pagbagsak ng balikat ni Mateo. Ang kanyang amang akala niya ay hari ng lahat ngayon ay tila isang matandang takot at nanginginig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga mata ay nagsimulang gumala naghahanap ng anumang butas para makatakas. Mercedes, anak, pag-usapan natin ito. Biglang nagbago ang tono ni Mateo, naging malambot at mapagkumbaba ang klasikong gaslighting na dati ay nagpapalambot sa puso ni Mercedes. Pamilya tayo, wag mong gawin ito sa harap ng maraming tao. Ang hiya ng ating pamilya. Ang hiya tawa ni Mercedes, isang tawang walang katuwaan. Nasaan ang hiya nyo noong ipinahiya nyo ako sa harap ng buong Manila? Nasaan ang hiya nyo noong pinapanood nyo akong maglakad sa ulan ng walang sapatos? Nasaan ang hiya nyo noong pinatay nyo ang nanay ko? Tumayo si Mercedes at lumapit sa kanyang ama. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit at nadama ni Mateo ang init ng puot na nagmumula sa kanyang anak. Ang hiya na sinasabi mo, Dad, ay matagal nyo nang ibinenta para sa pera. Ngayon ako naman ang maniningil. Tumingin si Mercedes sa mga board members na kanina lang ay nakayuko. Sino sa inyo ang gustong sumama sa pagbagsak ni Mateo at sino ang gustong manatili sa ilalim ng bagong pamunuan? Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga miyembro, umiiwas ng tingin kay Mateo. Ang pagtataksil ay kumpleto na. Ang kaharian na itinayo sa dugo at kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Mercedes, isang malakas na tili ang narinig mula kay Sofia. Ignacio, anong ginagawa mo? Lumingon si Mercedes at nakita si Ignacio sa may pinto, may hawak na isang lighter at isang bote ng chemical. Ang kanyang mga mata ay dilat at puno ng kabaliwan. Kung hindi mapupunta sa akin ang kumpanyang ito, walang magmamay-ari nito. Walang matitira. Mabilis na ibinuhos ni Ignacio ang likido sa mga kurtina at sa mga dokumento sa lamesa. Isang kislap ng apoy at ang boardroom ay nagsimulang mapuno ng usok. Magagawa pa ba ang isalba ni Mercedes ang kanyang mana? O muli siyang lalamunin ng apoy na pinakawalan ng kanyang nakaraan? Ang usok ay mabilis na gumapang sa kisame ng boardroom, tila isang itim na kumot na gustong sakalin ang bawat isa sa loob ng silid. Ang amoy ng nasusunog na mamahaling kurtina at plastic ay nanunuot sa baga nakakahilo at nakakasulasok. Nagkagulo ang mga board members nag-uunahan sa pinto, habang ang tunog ng mga bumabagsak na silya ay naririnig sa gitna ng sigawan. Ignacio, tumigil ka. Mabubuhay tayong lahat dito. Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng takot habang nakakapit sa braso ng lalaking dati niyang pinangarap na maging katuwang sa buhay. Ngunit si Ignacio ay wala na sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na katitig sa nagliliyab na apoy na parang isang baliw na nakahanap ng kanyang huling laruan. Wala na, sira na ang lahat. Kung hindi ako magiging milyonaryo, walang magiging masaya. Mabilis na kumilos si Attorney Lucas. Sa gitna ng kaguluhan, hindi niya hinayaang malapitan ni Ignacio si Mercedes. Bitawan mo ang bote, Ignacio, tapos na ang laban, sigaw ni Lucas, habang buong lakas na hinarang ang lalaki. Ang tunog ng pagkakaladkad ng kanilang mga sapatos sa sahig at ang marahas na paghinga ni Lucas ay nagpakita ng tindi ng kanilang pagbubuno. Samantala si Mercedes ay hindi natinag. Sa halip na tumakbo palabas para iligtas ang sarili, mabilis niyang kinuha ang orihinal na testamento at ang mga audit reports mula sa lamesang nagsisimula ng dilaan ng apoy. Nadama niya ang matinding init na tila pumapaso sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang takot ay hindi kailanman nanaig sa kanyang paniningil. Isabel, ang alahas ko, Mateo, ang mga alahas ko sa vault, tili ni Isabel. Sa halip na tulungan ng asawa o ang anak, mabilis siyang tumakbo patungo sa gilid ng pader kung nasaan ang nakatagong vault. Ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakalmot sa pintuan ng metal, ang kanyang muka ay punong-puno ng uling at pawis na wala ang lahat ng bakas ng kanyang pagiging donya. Walang halaga ang alahas mo kung nasa impyerno ka na.
Isabel malamig na sigaw ni Mercedes habang papalabas siya dala ang mga document. Eksaktong bumukas ang mga fire sprinklers sa kisame. Ang tunog ng malakas na pagbuga ng tubig ay tila isang ulan ng katarungan na pumatay sa apoy, ngunit hindi nito kayang hugasan ang dumi ng kanilang mga budhi. Kasunod nito ang pagpasok ng mga armadong pulis ay nagpatahimik sa lahat. Ang tunog ng mga bakal na posas na naglalapat sa mga pulso ni na Ignacio at Isabel ay umalingaw-ngaw sa basang boardroom. "Sir, you have the right to remain silent," saad ng isang pulis habang kinakaladkad si Ignacio. Ang lalaki ay wala ng kibo, ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang makintab na suit ay basang-basa at punong-puno ng abo, isang anino ng dating lalaking mapagmataas sa Valle Verde. "Mateo, tulungan mo ako, sabihin mo sa kanila na wala akong kinalaman dito." Histeryosong sigaw ni Isabel habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Ngunit si Mateo ay nakatayo lamang sa isang sulok, nakatitig sa kanyang mga kamay na nanginginig. Tumingin si Mercedes kay Isabel. "Ang sabi mo sa akin noon, ang basura ay para sa tondo. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon, Isabel. Sa kulungan walang aircon, walang Hermes, at walang mansion. Doon mo mararamdaman ang tunay na amoy ng iyong mga gawa." "Hayop ka, Mercedes," isusumpa kita, huling sigaw ni Isabel bago siya tuluyang nailabas ng silid. Nang tumahimik ang paligid, ang tanging maririnig na lamang ay ang patak ng tubig mula sa mga sprinklers at ang malalim na paghinga ni Mercedes. Si Lucas ay lumapit sa kanya, basang-basa rin ang polo, pero may ngiti ng tagumpay sa mga mata. "Tapos na, Mercedes. Nakuha na natin sila," mahinang sabi ni Lucas. Ngunit nang lumingon si Mercedes para hanapin ang kanyang ama, napansin niyang bakante na ang sulok kung nasaan ito kanina. Ang pinto sa likod ng boardroom ay bahagyang nakabukas. "Mateo," bulong ni Mercedes. Ang hari ay tumakas. Ang pinunong nagsimula ng lahat ng sakit ay nawala sa gitna ng usok at kaguluhan. Ngunit alam ni Mercedes, ang mundo ay maliit para sa isang taong ang konsensya ay kasing bigat ng isang bundok. Saan man magtago si Don Mateo, ang anino ng kanyang nakaraan ay hinding-hindi siya titigilan. Alam ni Mercedes kung nasaan siya. Hindi siya magtatago sa isang hotel o sa bahay ng isang kaibigan. Ang mga taong katulad ni Mateo, kapag gumuho ang kanilang kaharian, ay bumabalik sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang pinakamalaking kasalanan. Ang lumang bahay sa Saint Ana ay balot ng kadiliman nang dumating si Mercedes. Ang tanging liwanag ay ang mula sa buwan na sumisilip sa mga siwang ng bintana. Ang amoy ng alikabok at tuyong dahon ay sumalubong sa kanya. Naririnig niya ang marahang paglangit-ngit ng sahig mula sa itaas, ang tunog ng isang taong hindi mapakali, isang taong kinakain ng sariling takot. Dahan-dahang umakyat si Mercedes sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na hatol. Tagpuan niya si Don Mateo sa loob ng lumang silid ni Teresa, nakaupo sa sahigyakap ang isang kupas na litrato ng kanyang yumaong asawa. Ang mapagmataas na Don ay wala na. Ang nakita ni Mercedes ay isang matandang lalaki, nagusot ang damit, nanginginig ang mga kamay, at may mga matang wala ng buhay. "Anak, dumating ka," bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay paos at basag. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting puno ng pait. "Alam kong hindi mo ako matitisog. Pamilya tayo, di ba? Ang lahat ng ginawa ko, para sa inyo yun. Para sa kinabukasan yun ni Sofia." Lumapit si Mercedes, ngunit huminto siya sa layong 3 hakbang. Ang distansyang iyon ay tila isang malalim na bangin na hinding-hindi na maitatawid. "Huwag mo nang gamitin ang salitang pamilya, Dad. Nawalan ka ng karapatang gamitin yan noong gabi na itinulak mo si Mama mula sa balkonahe iyon." Nanigas si Mateo. Ang litratong hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. "Hindi ko sinasadya. Isang aksidente lang yun, Mercedes. Nag-aaway kami noon, nagkakasigawan. Hindi ko alam na mahuhulog siya. At dahil sa takot mo, hinayaan mo siyang mamatay." Nang mag-isa ang boses ni Mercedes ay nanginginig sa matinding emotion. "Hinayaan mong lumaki ako na iniisip na isang aksidente ang lahat. Pinanood mo akong magluksa habang kasama mo sa kama ang babaeng kasabwat mo sa pagtataksil sa kanya. Ganon ba ang pagmamahal mo sa pamilya, Dad?" Humulog si Mateo sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mga hikbi ay narinig sa buong tahimik na silid. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang koro ng pagsisisi na huli na ang lahat. "Patawarin mo ako, Mercedes. Patawarin mo ang iyong ama. Pagbigyan mo ako, huwag mo akong ipakulong. Mamatay ako sa loob ng selda." Naramdaman ni Mercedes ang init ng luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito dahil sa awa. Ito ay dahil sa panghihinayang sa lahat ng taon
na sinayang niya sa pagmamahal sa isang taong hindi kailanman naging tapat. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong marunong tumanggap ng pagkakamali, Dad. Pero ang hustisya ay para sa lahat. Hindi kita papatayin dahil hindi ako katulad mo. Hahayaan kitang mabuhay sa loob ng selda kung saan ang tanging kasama mo ay ang mga anino ng iyong mga ginawa. Narinig ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas ng bahay, ang pagdating ni na Attorney Lucas at ng mga pulis. Ang asul at pulang liwanag ng mga sasakyan ay nagsimulang sumilay sa mga dingding ng silid, tila isang makulay na pagtatapos sa isang madilim na kabanata. Dahan-dahang tumayo si Mercedes at tumalikod. Sa huling sandali, lumingon siya sa kanyang ama na ngayon ay kinakaladkad na ng mga pulis. Ang tunog ng paglalapat ng mga bakal na posas ay tila ang huling tuldok sa kwento ni Don Mateo Valleverde. Nang makalabas si Mercedes ng bahay, sinalubong siya ni Lucas. Walang salita, kinuha ni Lucas ang kanyang kamay at mahigpit itong piniga. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang pangako na sa wakas tapos na ang laban. Ang bigat na dala ni Mercedes sa loob ng 10 taon ay tila dahan-dahang nawawala sumasama sa hanging gabi. Tapos na Mercedes, bulong ni Lucas. "O Lucas, tapos na ang paniningil. Ngayon, oras na para sa panibagong simula," sagot ni Mercedes habang nakatingin sa malayo kung saan ang bukang liwayway ay nagsisimula ng gumuhit sa abot tanaw. Ang katahimikan ng sementeryo ay tila isang malambot na yakap sa gitna ng malamig na umaga. Nakatayo si Mercedes sa harap ng puntod ng kanyang ina na si Teresa, dala ang isang kumpol ng mga sariwang puting liryo. Ang hamog sa damuhan ay dumidikit sa kanyang mga sapatos, ngunit hindi niya ito pinapansin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ang bigat sa kanyang dibdib ay naglaho, pinalitan ng isang payapang pakiramdam na tila isang mahabang paghinga matapos ang isang marathon. Matapos na bulong ni Mercedes habang dahan-dahang inilalagay ang mga bulaklak sa ibabaw ng marmol. Nakuha na natin ang katarungan. Ang bawat luhang pumatak, ang bawat gabing hindi ako makatulog sa takot at pagod. Lahat yun may kabuluhan na ngayon. Hindi na nila kayang saktan ang alaala mo. Naramdaman ni Mercedes ang isang marahang dapon ng hangin sa kanyang pisngi, tila isang haplos mula sa kabilang buhay. Sa tabi ng puntod ni Teresa, ipinaayos din ni Mercedes ang himlayan ng kanyang lolo na si Don Severino. Ang 2 taong tunay na nagmahal sa kanya ay muli nang magkapiling sa katahimikan. Pagkalipas ng ilang linggo, ang Valleverde Corporation ay hindi na ang kumpanyang kinatatakutan dahil sa sakim na pamumuno. Sa ilalim ng bagong administrasyon ni Mercedes, ang bawat polisya ay binago. Ang mga empleyadong tinanggal ng walang dahilan katulad ni Mang Totoy ay muling ibinalik sa trabaho na may mas mataas na posisyon at benepisyo. Isang hapon sa gitna ng tondo, ang tunog ng mga martilyo at lagari ay naging musika sa pandinig ni Mercedes. Hindi na barong-barong ang itinatayo. Ito ay ang Teresa Memorial Foundation, isang modernong gusali na magsisilbing training center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kahirapan. Ate Mercedes, tingnan mo ang bago kong uniforme, sigaw ni B-Boy habang tumatakbo patungo sa kanya, suot ang isang malinis na puting t-shirt para sa kanyang pagpasok sa eskwelahan. Niyakap ni Mercedes ang bata at ngumiti kay Nanay Belen na ngayon ay siya ng head cook ng foundation. "Wala nang magugutom dito, Nanay Belen. Pangako ko sa inyo yan. Salamat, iha." "Napakabuti ng Diyos na dinala kanya sa amin," sagot ng matanda, ang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Sa gitna NG kanyang mga gawain, lumapit si Attorney Lucas. Suot ang kanyang simpleng polo shirt, ang abogado ay tila walang kapaguran sa pagtulong kay Mercedes. May isang golden moment nang maupo silang dalawa sa isang bangko habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila, isang tanawing kay daling hangaan pero kay hirap makamit sa gitna ng gulo. "Kumusta ang pakiramdam ng isang CEO?" biro ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "Nakakapagod pero masarap sa pakiramdam na ang bawat desisyon ko ay hindi na para sa sarili kong interes," sagot ni Mercedes. Tumingin siya kay Lucas at ang kislap sa kanyang mga mata ay sapat na para sabihing mayroon pang isang bahagi ng kanyang buhay na kailangang punan. "Lucas, salamat sa hindi pag-iwan sa akin nung wala pa akong kahit ano." Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Mercedes at sa pagkakataong ito, hindi ito para sa legal na protection. Ang init ng kanilang mga palad ay nag-uugnay sa 2 kaluluwang kapwa-sugatan, ngunit ngayon ay naghihilom na. "Hindi kita iniwan dahil alam kong ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko." At Mercedes,
Gusto ko sanang maging bahagi ng bagong simula na sinasabi mo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mercedes. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang familiar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Ate, maaari ba tayong mag-usap? Lumingon si Mercedes at nakita si Sofia. Ang kanyang kapatid ay wala na ang kinang isang heredera. Ang kanyang mga mata ay mugto at ang kanyang anyo ay bakas ng matinding pagsisisi. Nakatayo siya doon, nag-iisa, dala ang bigat ng mga pagkakamaling hindi naman niya direktang ginawa, ngunit naging bahagi siya. Tumayo si Mercedes. Ang hamon ng pagpapatawad ay nasa harap na niya. Handa na ba siyang buksan ang kanyang puso para sa huling piraso ng kanyang nakaraan? O ang sugat ng kahapon ay sadyang malalim pa para sa isang muling pagtatagpo? Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga Valle Verde at muling itayo ang isang pundasyong hindi na nakabase sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan. Ang dating mansion sa Valle Verde na dati ay simbolo ng pagmamalabis at takot, ngayon ay nagsisilbing opisina ng Teresa Memorial Foundation. Ang bawat silid na dati ay puno ng malamig na hangin ng pagtataksil, ngayon ay puno na ng init ng pag-asa para sa mga kababaihang nagnanais na bumangon mula sa kanilang mga sugat. Sa loob ng opisina ni Mercedes, ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang mula sa bintana, nagbibigay ng gintong kislap sa mga dokumentong nakalatag sa kanyang lamesa. Hindi na siya CFO ng isang kumpanyang nagnanakaw sa mahihirap. Siya na ang tagapag-ingat ng dangal na matagal nang nawala sa kanilang pangalan. Bumukas ang pinto at pumasok si Sofia. Wala na ang dating magarbo at mapagmataas na kapatid. Suot niya ang uniforme ng foundation bilang isa sa mga volunteer social workers. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pinili ni Sofia na talikuran ang luho at harapin ang katotohanan. Ate, tapos na ang reports para sa batch ng mga scholars sa Tondo, mahinang sabi ni Sofia. May isang golden moment nang magtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita, ngunit ang bawat tingin ay puno ng pagtanggap. Salamat, Sofia. Magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka na sa pagbisita sa mga komunidad, sagot ni Mercedes. Ate, salamat uli sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Kahit na alam kong hindi ko deserve pagkatapos ng lahat ng nagawa ni Dad at ni Mom, bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay bahagyang gumaralgal. Lumapit si Mercedes at hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Sofia, ang kasalanan ng ating mga magulang ay hindi mo kasalanan. Pinatawad na kita hindi dahil sa nakalimutan ko ang lahat, kundi dahil ayokong mabuhay sa puot. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Nang makaalis si Sofia, lumabas si Mercedes sa balkonahe, ang mismong lugar kung saan nawalan ng buhay ang kanyang ina. Ngunit ngayon wala na ang takot. Ang railings ay pinaligiran ng mga namumukadkad na rosas at gumamela. Sa ibaba nakita niya si Nanay Belen na masayang nakikipag-usap sa mga bata at si B-Boy na mabilis na tumatakbo habang naglalaro ng saranggola. Ang tunog ng tawanan ng mga bata ay tila isang koro ng pasasalamat na umaakyat sa langit. Naramdaman ni Mercedes ang isang familiar na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at lumang libro ay sapat na para sabihing si Lucas ay naroon na. Iniisip mo pa rin ba sila, tanong ni Lucas habang tumatabi sa kanya. Minsan, pag-amin ni Mercedes. Iniisip ko kung nahanap na ba nila ang kapayapaan sa loob ng selda, pero mas pinipili kong isipin ang mga taong narito sa harap ko ngayon. Ang mga taong nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dolyar, kundi sa bawat buhay na natutulungan nating itayo muli. Kinuha ni Lucas ang kamay ni Mercedes at dahan-dahang inilapit sa kanyang mga labi. Ang halik na iyon ay hindi lamang isang pangako ng pag-ibig, kundi isang selyo ng kanilang pinagdaanang hirap. Nahanap mo na ba ang kapayapaan mo, Mercedes? Ngumiti si Mercedes, isang ngiting mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. O Lucas, nahanap ko na. Hindi sa mansyong ito, hindi sa pera ng lolo ko, kundi sa paglalakad sa ulan, nakasama ka. At sa pagkaalam na wala na akong kailangang itago. Tumingala si Mercedes sa langit. Ang paglubog ng araw ay nag-iwan ng mga kulay na tila isang obra maestra ng katarungan. Sa wakas, ang pamana ng pagtatrador ay napalitan na ng pamanang pag-ibig at pag-asa. Ang bawat sugat ng kahapon ay naging pilat na lamang na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Ang kwento ni Mercedes Valverde ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa isang bagong umaga kung saan ang bawat tao ay may pagkakataong magsimula uli
hanggat may pusong marunong magmahal at marunong magpatawad. Sa huling sulyap natin sa paglubog ng araw, kasama sina Mercedes at Lucas, ramdam natin ang isang malalim na buntong hininga ng kalayaan. Tapos na ang mahabang gabi ng paniningil, sa wakas dumating na ang umaga ng tunay na paghilom. Magamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at sa pagsama sa akin sa bawat kabanata ng buhay ni Mercedes. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan siya ay nakatayo sa gitna ng ulan basang-basa, walang sapatos at tinalikuran ng lahat ng taong kanyang minahal, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking puso. Marahil marami sa inyo ang nakadama rin nito dahil ang kwento ni Mercedes ay sumasalamin sa katotohanan ng buhay ng maraming kababaihan na tahimik na lumalaban sa bawat sampal ng tadhana. Ang bawat salitang aking ibinahagi ay hinugot ko mula sa mga totoong karanasan ng pagbangon at pagsisikap na mabawi ang nawalang dangal. Ang kalawang na baol ni Mercedes ay hindi lamang naglaman ng mga papel. Ito ang nagsilbing salamin na ang ating tunay na halaga ay hindi nakadepende sa kung paano tayo tratuhin ng iba, kundi sa kung paano natin pipiliing itayo ang ating sarili mula sa putik ng pagtataksil. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Mercedes na tanggapin muli si Sofia sa kanyang buhay? O mas mabuti bang tuluyan na niyang pinutol ang lahat ng koneksyon sa kanyang nakaraan? Habang pinakikinggan niyo ang aking tinig, ano kaya ang kasalukuyang ginagawa niyo? Baka kayo ay nagtutupi ng mga damit, nagluluto ng masarap na ulam para sa pamilya, o baka naman nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Gusto ko sanang malaman kung saang panig ng Pilipinas o ng mundo kayo naroroon ngayon. Ibahagi niyo naman sa ating comment section ang inyong mga saloobin o kahit ang munting kwento ng inyong sariling pagbangon dahil dito sa ating tahanan. Bawat tinig ay pinakikinggan at bawat kwento ay mahalaga. Kung ang kwentong ito ay nagbigay ng konting liwanag sa inyong puso, hiling ko sana ang inyong simpleng like at share para mas marami pa tayong maabot na kaluluwang kailangan ng pag-asa. Hanggang sa ating susunod na pagtatagpo sa panibagong kwento ng pag-ibig at katatagan. Naway manatiling matibay ang inyong loob at lagi ninyong piliin ang kapayapaan sa inyong puso. Pagpalain kayong lahat. Pamagat ng kwento diretso sa puso, ang pamana ng pagtatraidor paalala. Ang lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe.